I-11 group. Nagkakaroon ng limit down. Malawakang pag-alis ng dayuhang kapital. Naku, isa na namang 5 bilyong benta. Sino pa ang may posisyon dyan? Agad na mag-stop loss. Sandali lang. Pananalapi aspirasyon. Ginoong Lee. Ito ay isang pagkakataon. Nabaliw ka ba? Lahat ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Bigyan mo ako ng 10 minuto. Gagamitin ko ang aking record ng mga nagawa bilang garantiya. Asawa. Asawa. Magaling na bata. Ang galing ng kamay mo. Nakapagligtas ka sa atin ng 20 bilyon Salamat sa lahat ng pagsisikap. Ihanda ang merienda. Salamat kay Yanji. Lin, sa merienda. Matagal ka nang naghihintay, no? Kakatapos ko lang panoorin. Ang kamangha-manghang palabas ng asawa ko. Mukhang, kailangan nating kumain sa labas. Para ipagdiwang ang iyong mahusay na pagpapakita. O kaya, syempre, para magdiwang. 3 taon na tayo. Tamang-tama. Makabawi tayo. Sa mga nakaraang araw, hindi kita naasikaso ng maayos. Nahirapan ka nitong mga nakaraang araw. Ang pagbebentang ito ay mas parang isang pagsubok. Kung lahat tayo, maingat na pagmamasid, sa daloy ng pondo, makikita mo na, karamihan sa mga pondo. Napakahusay na pagsusuri. Kaya hindi nakapagtataka na si Director Lee ay palaging nagre-rekomenda sa'yo. Ginoo Xiang. Eksakto ang dating ninyo. Ito ay, hindi na kailangan ng pagpapakilala. Sa nakaraang 6 na buwan, halos napanood ko na siya. Lahat ng kanyang mga ulat sa pagsusuri. Hindi pa umabot ng 1 taon sa industriya. May ganitong kakayahan sa pag-unawa sa merkado. Napakabihirang bagay. Negosyo. Sobra naman. Hindi nagsisinungaling ang datos. Ako'y isang tapat na tagapakinig. Pareho tayong uri ng tao. Sinasabi ng iba na ako'y henyo. Ngunit mas magaling ka kaysa sa akin noon. Sumali ka sa aking koponan. Bibigyan kita ng mas malaking entablado. Bukas, sa 9 na club, sumama ka sa akin. Mahalagang proyekto. Inaasahan ang iyong pagtatanghal. Sa hinaharap. Kasosyo. Sunggaban mong pahalagahan ang pagkakataon. Bihira si Ginoong Xiang na tignan ng iba ang tao. Grabe. Personal na imbitado si Ginoong Xiang. At sa Club 9. Bihira si Ginoong Xiang na magpahalaga ng isang tao ng ganito. Narinig ko na ang laban sa I-11. Ikaw ay may tumpak na hula. Kahanga-hanga ang mga kabataan. Nabanggit sa akin ni Ginoong Lee tungkol sa iyo. Talagang, napakalaki ng iyong kinabukasan. Pasensya na. Kailangan kong umalis sandali. Ikaw ay inaasahan ang ilalim ng I-11. Swerte lang iyon. Swerte. Nakita ko na ang sa iyo. Ulat ng pagsusuri. Lalo na iyon. Tungkol sa daloy ng pondo. Nakabaligtaran ang pananaw. Talaga, napakaakit. Bakit? Natatakot ka na kakainin kita. At Ju.
Interesado sa asawa ko. Lang. Ayun. Profesional na komunikasyon. Lin Jia Ganjin. Magandang paningin. Tama ang pagpili mo sa iyong asawa. Inaasahan kong magkikita tayo muli. Nais ko sa inyo ang kaligayahan. Inaasahan kong magkikita tayo muli. Nais ko sa inyo ang kaligayahan. Kayo pong lahat. Naniniwala akong lahat kayo ay nakarinig na tungkol sa 11 na alamat. At ngayon, ang tagapagbuo ng alamat na ito ay nasa harap natin. Hayaan ninyong ipakilala ko ng buong formal. Ang bagong kasosyo sa pamumuhunan ng Shang. Fang Ziyuan. Fang Ziyuan. Ziyuan. Dumating. Sa larangan ng pananalapi, ang talento ang pinakamahirap na mapagkukunan. At si Fang Ziyuan ay palaging naging hinahanap kong estratehikong kasosyo. Mayroon siyang merkado na may matalas na pananaw. At ako ay may karanasan sa mature na pamamahala ng kapital. Ngayon, kami ay magkakaroon ng malakas na pagsasama upang lumikha ng isang pamumuhunan sa pananalapi. Bagong panahon. Sa susunod na buwan, ang Sheng's Investment ay magsisimula ng pinakamalaking pondo ng pagsasama-sama sa Yatai District na may sukat na mahigit 500 bilyon. Ang buong Quantitative Strategy Team ay ikaw ang mamumuno sa oras na iyon. Salamat sa tiwala ni Business Director. Maghintay tayo ng sabay-sabay sa pagpasok ni Zhang Ziyuan sa Business Corporation. Ziyuan, tatay ay may kailangan sa atin. May mahalagang bagay. Okay. Si Shang Hao. Siya yung nagtagumpay sa pamamagitan ng short selling. Tatay, alam mo ang kakayahan ni Ziyuan. Tatay, alam mo iyon. At saka, ang Shangxi Investment ay talagang magandang plataporma. Noong nakaraang taon, mga kaganapan sa panganib sa pananalapi. Siya ang nagplano nito, di ba? Sino ang nakakaalam kung ilan ang nasira ang buhay? Ilan ang mga mamumuhunan na nawalan ng lahat? Mga kabataan, mabuti ang may ambisyon. Pero tungkol dito kay Shang Hao. Tatay, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Ngunit ang negosyo ng Shang ay may hindi mapapalitang impluensya. Sa rehiyon ng Asia-Pasipiko, may sarili akong paghusga at mananatili ako sa aking mga prinsipyo. Kabasalan, yung prinsipyong meron ka sa mata ni Shang Hao. Para lang nakakatawa. Ikaw kasi, sobrang bata ka pa. Hindi mo talaga naiintindihan ang kasamaan sa pamilihan ng kapital. Dahil nga bata ka. Kaya, kailangan nating samantalahin ang lahat ng pagkakataon. Siguradong gagamitin ko ang aking profesional na kakayahan upang makalikha ng halaga sa Shang. At tiyak na mapapasaya si Liu nang mas maganda ang buhay. Tatay, sa mundong ito, mas mahirap makita ang puso ng tao kaysa sa mga numero. Mga kabataan, tiyak na magbabayad ka para sa iyong kabataan at kayabangan. Tiyak na mananatili ako. Sariling layunin, hindi rin magpapahintulot sa iyo at kay Guiyu na mawalan ng pag-asa sa akin. Sana nga. Buod ng mga resulta ng ikatlong quarter. Kita ng pondo ng pagsasama, umabot sa 38%. Malayo sa average ng merkado. Proyekto ng pagsasama ng Xingshai. Netong kita 20 bilyon. Tumaas ng 42%. Bagong pagtataya ng proyekto. Umabot sa 150 bilyon. Nagtala ng record sa industriya. Sa loob ng kalahating taon.
3 proyekto ng pagsasanib-pagsasama. Kumikita ng mahigit 80 milyong piso. Ziyuan, mukhang hindi ako nagkamali ng hanap. Gongxiang, maganda ang pagtutulungan ng team. Lalo na ang Dongtai Technology. Yung proyekto na yun, kung hindi dahil sa inyo, Ginoong Xiang, na nakuha ito sa huling sandali. Pagdating sa teknolohiya, mayroon akong bagong proyekto. Aklat, Xingchen Technology. May market value na bilyon, at may mas malaking potensyal. Sa tingin ko ikaw lang ang makakagawa nito, na napakahirap na proyekto. Fang Ziyuan, sa nakaraang 6 na buwan, maganda ang iyong naging performance. Nga, sobrang ganda. Dahil dito, siya ang pinakaangkop sa mga balita tungkol sa loob ng Steritech. Nakalabas na. Sa kanyang personalidad, siguradong magsisiyasat siya ng mabuti. Mas professional. Mas madali siyang makakapasok kung siya ay makakatuklas. Ano ang mangyayari kung makakatuklas siya? Lahat ng mga tala ng paglabag nasa ilalim ng kanyang account. Kung may problema ang negosyo ng Xiang, syempre may isang tao na kailangang humarap sa mga konsekwensya. Sobrang tindi. Itong laro, matagal ko nang nilalaro. Ginoo Fang, ayon sa pinakabagong feedback mula sa merkado, nandito ang Goldman Sachs at Morgan. Malaki ang pagdagdag nila sa Stellar Tech. Talaan ng cash flow at paghahambing sa balance sheet. Parang may hindi tama. Fang Ziyuan, masyado kang seryoso. Isagawa ang plan niya. Hindi ito tama. Ang daloy ng pera at mga asset at liabilities ay hindi nagtatugma. Mga resibo ng gastos sa kiki-ampersand. Lahat ito ay peke. Ginoong Fang, sa loob ng 10 minuto, mag-umpisa na ang transaksyon. Ginoong Fang, handa ka na ba? Ngayon ay ang susi ng buong proyekto. Gino, may malaking problema ang proyektong ito. Malubhang peke ang datos ng cash flow. Inirerekomenda kong itigil na agad. Ito ay tinatawag na financial optimization. Anong proyekto sa Wall Street ang hindi ganyan? Ganyan ang paraan ng operasyon. Para itago ang pagkalugi at magpataas ng kita. Binubuyo mo ang merkado. Ang negosyo parang gera. Yung tinatawag na prinsipyo ay isang biro lang. Kaya ginagamit mo ang iligal na paraan para kumita nang walang pakialam sa consequences. Ikaw ba ay isang mamumuhunan? Kaya hindi mo ako naunawaan. Palagi akong ganito na ginagawa. Ito ang lahat ng mga tanong na inihanda ko. Kapag naipahayag, hindi kaaya-ayang resulta. Kaya nagbabantang ka sa akin. Hindi ito pagbabanta. Ito ay babala para sa iyong sariling kapakinabangan. Ilalagay mo ang buong kumpanya sa panganib. Tama ba ito? Napakabobo mo. Ang mundong ito ay hindi kailanman naglalaro sa moralidad. Ipagpatuloy ang orihinal na plano. Lahat, itigil. Anong ginagawa mo? Gong, Director. Ako rin ito. Ako ang pinuno ng team na ito. May karapatan akong itigil ang mga hindi etikal na operasyon sa negosyo. Director Fang. Marahil ay ilang beses nang naging matagumpay ang mga transaksyon. Nililinlang ka. Kung hindi ako nagbigay sa iyo ng pagkakataon, isa ka lang trader. Genius na trader. Pero itong aso na ito, kahit gaano siya katalino, isa lang siyang aso. Ituloy natin ang kasiyahan na ito. Si Fang Ziyuan ay nag-submit ng resignation letter kagabi.
Bakit mo siya kayang pakawalan? Ang galing niyang piraso. Gusto ko lang ng masunuring piraso. Yung mga hindi sumusunod, madali lang itapon. Tama nga. Nga. Sa tingin mo, lahat ay pwedeng itapon ng basta-basta. Kamakailan lang, hindi ka na maganda ang asal. Nangako ka na. Ito na ang huli. Sino sa tingin mo ang ikaw? Anong karapatan na makipagbargain sa akin? Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Shanghao, kailangan kong ipaghiganti ka. Gawin mo ang trabaho mo. Tingnan mo si Fang Ziyuan. Anong balak mo? Alam mo ba kung bakit? Pinili ko ang lugar na ito. Dahil dito, walang surveillance. Ayan, Ju, bakit ka parang may tinatago? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang Sheng's investment ay hindi. Sa panlabas, tila napakasimple. Fang Ziyuan, sobra kang idealista. Kung alam ni Miss Ju, bakit kailangan mo pang makipagsapalaran sa tigre? Sino ba ang hindi napipilitan? Fang Ziyuan, gusto mo bang sumama sa akin? Naibagsak si Shanghao. Miss Ju, mangyaring magpakaseryoso ka. Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ang kasintahan ni Shanghao? Bakit ka pa nandito? Para subukin ako. Marami na akong nakitang kabataan na katulad mo. Maraming ganito. Sa huli, lahat sila naging hakbang ni Shanghao. Fang Ziyuan, ngayon, pwede pa siyang makaalis ng buo. Kung hindi, hindi mo kayang tiisin ang magiging resulta. Salamat sa paalala, Ginoong Du. Kahit ang maliit na insekto, kaya pang pukawin ang puno. Ipasa mo sa akin ang mensahe kay Shanghao. Papayaran niya ang lahat ng ito. Magre-report. Sa tingin mo ba, may silbi ba ang magre-report? Gawang peke ang mga datos na ito. Ebidensya. Si Shanghao sa industriya ay nagpakasipag sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga koneksyon. Alam mo ba? Hindi naman pwedeng. Tingnan siyang niloloko ang mga mamumuhunan, di ba? May mas malaking puwersa sa likod ni Shanghao. Sa lahat ng mga taon na ito, maraming tao ang gustong pabagsakin siya. Pero ano ang naging resulta? Dad, kaya't hayaan na lang natin. Napanoorin natin si Ziyuan. Dad. Noong time na sinabi mo na, may kakayahan siya. Gusto mo talagang pakasalan siya. Pero ngayon, hindi ka na dapat makialam. Sa lolo't lola na si Shanghao, paano ko ba siya matutulungan? Tatay, kahit gaano pa kagaling si Shanghao, hindi siya kasing galing mo. Tulungan mo si Ziyuan. Bigyan mo siya ng ideya. Ikaw nga, madaldal at mapagsalita. Kailangan mong harapin siya. Kailangan mong talunin siya sa merkado, gamit ang tamang paraan. Ganito, hindi siya gagamit ng mga hindi matuwid na paraan para labanan ka. Pero, kailangan mong maging handa palagi. Ang paghihiganti na dala niya sa'yo. Ano man ang kapalit na kailangang bayaran. Kailangang may gagawa nito. Kahit ano pa ang gastos. Ang pamilihan ng pananalapi. Hindi ito personal na gift. CJ, kung ganito na ang desisyon mo,
Ito ang inihanda ko para sa iyo. Mga mapagkukunan. Dalhin mo na. Tatay. Bodong bata. Minsan, ang tao, kailangan lumaban para sa kanyang paniniwala. Ngunit kailangan mong tandaan, ito ay isang digmaan na matagalang labanan. Kailangan mong maging mas matyaga kaysa kay Xianghao. Mas may karunungan, mas may talino. Naiintindihan ko, sa pagkakataong ito, gagawin ko ito sa aking sariling paraan. Kasama si Xianghao, magbilang ng maayos. Dito, ako ay taos pusong nangangako. Simula ngayon, ako ay opisyal na magbibitiw sa posisyon bilang kasosyo sa pamumuhunan ng Xiang. Kasabay nito, ako ay nangangako dito sa Star Sign. Malayo na pamumuhunan Starsieve ay mananatili sa propesyonal, tapat, at matatag na prinsipyo. Ay muling tutukoy kung ano ang tunay na halaga ng pamumuhunan. Narinig ko na nakuha mo na ang pamumuhunan ng isang malaking pondo. Ang unang batch ng aming pondo ay umabot na sa 50 bilyon. Ito ay kakapanimula pa lang. Itong batang ito ay nakakagulat. Puhunan ng bansa. Akala ko siya ay magre-report. Nakakatawa. Akala ko, gagawin niya tulad ng iba, gamit ang mga nakakatawang ebidensyang iyon laban sa akin. Pampublikong laban. Sa halip, mas nagiging komplikado, dahil ang merkado ay ganito lamang kalaki. Dito nagiging kawili-wili. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko? Yung mga tao sa dilim, na may mga lihim na plano. Pumili si Fang Ziyuan, na makipaglaban ng tapat. Ang tapang na ito, ay nararapat kong bigyang pansin. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Kung talagang umunlad siya, isang tunay na kalaban, ay higit pa sa 10 walang paninindigan. Mas may halaga. Hindi mahalaga kung magtagumpay o hindi. Ang mahalaga ay, dapat maging sapat na kahanga-hanga ang prosesong ito. Tatlong buwan. Natapos namin ang 12 proyekto. Netong kita, 37%. Pero, hindi pa ito sapat. Sa bagong enerhiya, nakuha na namin ang 20% ng bahagi ng merkado. Sa biopharmaceutical, nagawa naming tamaan 2 proyekto ng pagsasanib ng Xiangs. Matagal nang nangingibabaw si Xianghao sa mga tradisyonal na larangan. Ngayon, panahon na para baguhin ang mga patakaran ng laro. Tingnan ang estruktura ng pagmamay-ari ng Zongxin Technology. May malaking pagbabago na nangyari. Nakakalap na kami ng 15% ng pondo. Ito ay pangunahing ari-arian ng Xiang. Dahil dito, si Xiang Wu, ang pinakamalaking kahinaan ay ang kanyang kayabangan. Akala niya walang tao. Huwag galawin ang kanyang mga ari-arian. Ngunit ito ang ating pagkakataon. Ipabatid ito. Ipaalam sa lahat. May nag-aakusa ng Zongxin Technology. Pangulo, mabilis ang sitwasyon. Ang Zongxin Technology ay may malaking pondo na nag-ipon sa labas ng merkado. Porsyento. Ang aming na-monitor na paglipat ng mga pondo ay umabot na sa 15%. At may mga bulong-bulungan sa merkado. Ito ay tungkol sa malalayong pamumuhunan na naglalatag ng plano. Si Fang Ziyuan na batang ito, sa wakas ay nagpakita ng kanyang mga pangil. Sira-sirain mo. Sira-sirain mo hanggang di na sila makayanan. Sira-sirain mo hanggang di na sila makayanan. Nagsimula na silang maglunsad ng malawakang pagbabasag ng merkado. Ginoong Fang, kung si Xiang ay magpapanatili sa Zongxin, natatakot akong hindi natin kaya. Huwag mag-alala. Si Xianghao,
Ang pinakamalaking kahinaan niya ay ang pagiging padalos-dalos. Mas marami silang ilalagay. Sa huli, mas masakit ang pagbagsak kapag sila ay nawalan na ng bala at supply. Diyan tayo. Magkakaroon ng pagkakataon na umatake. Sa nakaraang linggo, ang pamilihan ng pananalapi ay nasaksihan. Isang nakakabahalang laban. Pangmalayong pamumuhunan gamit ang star sign. Tumpak na paghuhusga sa merkado. Sapat na reserbang pondo. Tagumpay sa laban para sa karapatan sa Zongxin Technology. Sa laban sa pagbebenta ng shares. Pinansyal. Shangxi Investment. Ayon sa balita, investments ng Sheng. Sa laban na ito, lumitaw ang pagkalugi ng mahigit sa 5 bilyon. Mas nakababahala pa ay, ito ay mula sa malayo ng investment. Sa loob ng 3 buwan, ika-4 na beses na nilang nahit. Tradisyong teritoryo ng Sheng Investments. Huwag na lang. Busy ako. Ziyuan, 3 araw na tayong hindi nakakakain ng maayos. Ngayon ay isang mahalagang panahon, Dise. Maraming mga negosyo ang naghihintay sa ating merger proposal. Sa susunod na buwan, bibiliin ko ang Jexing Biotech. Ito ang layunin ni Shang Haodai na pinapangarap ng maraming taon. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Ang nasa isip mo lang ay proyekto at kita. Ang madalas mong sinasabi ay, kung paano pabagsakin ang Shang Group. May problema ba ito? Tingnan natin ang reaksyon ng merkado. Ngayon, sino ba ang hindi nakakaalam na ang malalayong pamumuhunan? Mas malakas kaysa sa Shangxi. Mas may kakayahan sila. Hindi. Hindi ito si Fang Ziyuan na kilala ko. Siya ay isang tao na may mga ideal at prinsipyo. Hindi lamang isang tao na nakatuon sa interes. Prinsipyo. Alam ko lamang na sa mundong ito, kung sino ang may malakas na kamao. Siya. Ang siyang batas. Makinig ka sa sinasabi mo. Ito pa rin yung dati. Nakilala ko na tao na handang isuko. Para sa prinsipyo. Si Fang Ziyuan ng Shangxi Group. Anong alam mo? Ngayon ang mahalaga. Pwede bang huwag na kayong magulo pa? Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung bakit. Kailangan mong gawing pangalawang Shanghao. Hindi mo ba alam na ikinukumpara mo ako sa kanya? Talaga. Ziyuan. Ziyuan, alam mo na. Palagi kitang susuportahan. Pero ano? Ayaw kong mahulog ka sa sarili mong landas. Yung warm na tao sa harap ng iba. Yung responsable na si Fang Ziyuan. Yung handang iwanan ang prinsipyo para sa tama. Si Fang Ziyuan ng Shang's Group. Saan siya pumunta? Sana'y huminto ka. At tingnan ang iyong sarili. Sa ngayon, itong si Fang Ziyuan, talagang may kakayahan. Yung laban sa Zongxin Technology. Kahit ako, hindi inasahan na mananalo siya. Isang palakas sa ilalim ng balon. Akala niya, nanalo siya sa ilang maliit na laban. Kaya kayang makipagkumpetensya sa akin. Ang hindi niya alam ay, nakapasok na siya sa aking bitad. Project ng mga biotech ng Jixing. Ako ay nag-setup ng Jixing Biotech. Ng 2 taon na. Lahat ng mga account ay pinroseso ng espesyal. Sa panlabas, mukhang normal lahat. Pero sa totoo lang, ang sinasabi mo ay, alam ko na siya ay nagsisiyasat sa Jixing Bio. Sa kanyang personalidad, tiyak na siya ay magdadala ng maraming tao. Para sa isang magandang laban,
Sayang nga. Kung talagang nakita niya ang datos, talagang malaki ang binibili. Iyon ay parang nag-uukit ng sariling libingan. Kapag natapos na niyang magtayo ng posisyon, ihahayag natin ang katotohanan. Hayaan siyang malugi ng malaki at pumili sa pagitan ng pagkasira ng reputasyon. Sigurado ka, talaga bang mahuhuli siya? Ngayon ay nawala na siya sa sarili dahil sa tagumpay. Mas importante pa nga, may inihanda na akong isang set ng perpektong material. Gusto niyang maging bayani. Gagawin natin siyang ganap. Hintayin na lang natin siyang maglabas ng tinatawag niyang ebidensya. Ito ang panahon ng kanyang pagbagsak. Ginoong Fang, ng Jixing Biotech. Maraming katanungan sa datos ng pananalapi. Tungkol sa daloy ng salapi na ito. Nakikita ko ito. Nakikita ko ito. Nakikita ko ito. Xiang Hao. Siguradong nandito si Xiang Hao. May ginawa siyang masama. Pero Ginoong Fang, nakapag-invest na tayo ng 80% ng pondo. Kung magdadagdag pa tayo, bibili na lang tayo ng tao. Sabi ko na, bibiliin lahat. Pero, siguradong nandyan si Xiang Hao na may malaking lihim. Pero ang aming pondo ay sobrang mahigpit na. Pawis. Lahat ay ipapawis. Ipapawis ang lahat ng maaaring ipawis. Pag-aari at bahagi. Lahat. Lahat ng ipapawis. Gusto kong malaman ng lahat. Sino ang tunay na hari ng pamilihan? Hari. Ginoong Fang, sobrang pagod ka na kamakailan. Gusto mo bang magpahinga muna? Magpahinga. Sinabi mo sa akin na magpahinga. Tungkol kay Xiang Hao. Sa kabilang side ng Xianggu. Sa kabilang side ni Xiang Hao. Nakatingin siya sa akin. Agad. Tawagan agad ang departamento ng kalakalan. Sabihin sa kanila, magbubukas ang merkado makalipas ang kalahating buwan. Anumang paraan. Kunin mo ito, ang kontrol sa Jixing Biotech. Kamakailan lang na balita. Nagsimula nang bumili ng malaki si Fang Ziyuan ng mga stock ng Jixing Biotech. Nahuli na ang isdang ito. Tingnan mo ang record na ito. Ito ay kanya. Ito ang kanyang mga ipinangakong ari-arian. Property. Pag-aari. Kahit pa nga. Lahat ng mga shares ng Lin Group ay nakapangakong lahat. Wow! Alam mo ba, kailan ng isang tao, pinakamadaling magkamali, kapag akala niya, naiintindihan niya ang buong kalaban, tagumpay ng Zongxin, sa teknolohiya, ay nagdudulot ng sobra na, masyadong tiwala sa sarili. Ang Zongxin ay isang pain lamang. Hayaan mo siyang malasahan ang lasa ng tagumpay. Magiging sakim siya. Ang kasalukuyang Fang Ziyuan ay parang isang sugarol na gustong patunayan ang kanyang kakayahan. Gusto mo talagang talunin ako ng lubusan. Ang mga ganitong tao ay madaling masira ng kanilang sariling obsession. Kaya't patuloy kang maghihintay. Ang merkado ay parang digmaan. Upang tuluyang masira ang kaaway, kailangan munang pasabugin ang kanilang katinuan. Habang hinihintay niyang mailagay lahat ng taya. Sa sandaling iyon, doon siya tuluyang mabibigo. Nabaliw siya. At kinuha niya lahat ng ari-arian niya bilang pondo para lang mapaglaban si Xiang Hao. Impossible. Paano nangyari to?
Leslie, tingnan mo nga sarili mo. Yung mga villanyo sa peninsula. Mga shares na pinuhunan sa malayo. Pati ako nga, yung maliit na bahagi ng shares na binigay ko sa'yo. Pinautang na niya lahat iyon. Bakit? Bakit? Hindi niya man lang. Ito sinabi sa akin. Ako ang kanyang asawa. Ngayon alam mo na. Ang mga paraan ni Xiang Hao, di ba? Isang hakbang-hakbang na nag-aakit sa inyo na mahulog sa bitag. Hindi ito isang simpleng kompetisyon sa negosyo, kundi isang maingat na nakalatag na plano. Tatay, hindi pwede. Ngayon, kahit ako, hindi ko na siya matutulungan. Ang puwersa sa likod ni Xianggu ay hindi natin kayang labanan. Sai, ito ang pinili niyang daan. Hayaan siyang tanggapin ang mga kahihinatnan nito. Ngunit, nagsusugal siya ng lahat. Bodong bata. Marahil ito ang nag-iisa na paraan para gisingin siya. Minsan, ang pinakamahirap na aral ay siyang pinakamahusay na paggising. Ang aming rate ng pondo, bumaba na sa ilalim ng babalang linya. Kung magpapatuloy ito, anong ikinabahala? Noong mga panahong iyon, naranasan din ng Shanks ang mga ito. Sino sa inyo ang ayaw magtrabaho? Ayaw mo bang magtrabaho? O ikaw ang ayaw magtrabaho? Tara na! Kung ayaw mo na, maaari ka nang umalis. Hindi ko pinapahalagahan ang mga mahihina. Pero, Ginoong Fang, wala na tayong huling pondo. Kung ngayon ay umatras ka, lahat ng ginawa natin dati, magpursige, lahat ay nasayang. Sa pagkakataong ito, kailangan kong manalo. Kailangan. Sino ito? Kamusta? Hahaha, tama ba? Ginoong Fang, mabilis ang sitwasyon. Napansin na ng mga tagapagbantay. Ang hindi pangkaraniwang daloy ng pondo. Harangan. Walang dapat lumabas na balita. Ngunit may mga bulong-bulungan na sa merkado na nasira ang ating chain ng pondo. Kaya't pigilin ito. Pindutin mo. Agad na magbigay ng anunsyo. Sabihin mong lahat ay mga kakumpetensya. Ang mga kakumpetensya ay nagkakalat ng mga kasinungalingan. Ginoong Fang, lahat ng linya, nagsara sa pinakamababang presyo. Ang pondo para sa pagligtas sa merkado ay ganap na. Nakalock. Ang ahensya ay nagsasagawa ng malawakang paglikas. I activate ang Plan E. Gamitin ang lahat ng reserbang pondo. Ginoong Fang, kakausapin lang ng bangko. Sila, kailangan ng bawiin ang utang. Sa wakas, naghintay ako ng araw na ito. Ang palabas na ito, matagal ko nang hinihintay. Ginoong Xiang, ang Yuantang Investments ay halos bumagsak na. Gusto mo ba? Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Hayaan mong magpatuloy ang balita. Hayaan mong ang mga mamamahayag ay magpamalas ng kanilang galing.
Ginoong Fang, pakiusap tumugon ka. Balita tungkol sa pagkasira ng chain ng pondo. Narinig ko na lahat ng ari-arian mong naipawalang bisa. Kasama na ang bahay sa inyo. Totoo ba ito? Ginoong Fang, nais mo bang tumakas na may dalang pera? Ginoong Fang, pakiusap, magbigay ka ng sagot. Ginoong Fang, pinabayaan mo ang tiwala ng mga mamumuhunan. Pakiusap, Ginoong Fang, magbigay ng sagot. Gaano nakalaki ang lugi ng Yuan Fang Investment? Pakiusap, magbigay ng sagot. Ginoong Fang CE 66,668. Nabigo ka sa tiwala ng mga mamumuhunan. Pakiusap, Ginoong Fang, magbigay ng sagot. Ilang pondo na lang ang natitira. Ngayon, lahat ay nasa kumpanya. Dapat sabihin, lahat nasa bangko na. Ibig sabihin, wala na kaming natitira. Bahay, pondo, at saka, sahod. Wala na lahat. Yuyu, pasensya na. Ako. Ako. Pupunta ako para bumili ng makakain. Hindi ka pa kumakain buong araw. Hintayin mo ako. Umupo ka. Bakit mo ako tinawag ng ganitong oras? Huwag kang magtanong. Ano ito? Mahalaga ito. Nandyan si Xiang Hao, tungkol sa paggawa ng mga gamot na may masamang layunin. Bakit mo kami tinutulungan? Dahil ako rin ay biktima. Si Xiang Wu. Siya. Huwag kang magtanong ng sobra. Mas maraming alam, mas delikado. Yung mga datos dito, kinuha ko kahit na delikado sa buhay ko. Para makuha ito, kailangan makita ni Fang Ziyuan. Mas maaga, mas maganda. Pero si Ziyuan ay, hindi pa huli ang lahat. Ang tunay na layunin ni Xiang Hao, hindi ang pamumuhunan sa malayo. Ang gusto niya ay, kailangan na akong umalis, dapat mabilis. Mag-ingat ka kay Xiang Hao. Hindi siya yung tipo ng tao na iniisip mo. Ang huling oras na ito, pinapunta ka ni Ginoo Siyang para sunduin ako. Sabi ni Ginoo Siyang nakamakailan. Sobrang pagod ka na. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Pasalamatan mo si Ginoo Siyang sa kanyang pag-aalala para sa akin. Pero, may lakad pa ako ngayong gabi. Ayan, Gil. Ju, wag mo kaming pahirapan. Naghihintay na sila sa labas. Naiintindihan ko na. Bakit mo ako itinagong? Itinagong. Hindi ako kailanman naging iyo. Ako lang ang iyong laruan.
Laruan. Yung mga negosyante na nagmamadaling mag-invest para lang sa mukha mong iyan, di ba? Nga, di ka naman talaga umaasa sa ihatid mo ako sa kama ng mga tao na iyon. Kaya nagkaroon ng ganito ngayon. Mga gabing iyon, mga insultong iyon. Akala mo ba nakalimutan ko na? Mahal na mahal. Shanghao. Talaga bang hindi mo ako minahal? Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Iyan ay mga kwento ng mga bata. Sa harap ng kapangyarihan at interes, hindi ito talagang mahalaga. Nga. Shanghao. Palagi mong sinasabi na ikaw ay Diyos ng negosyo. Ngunit sa paghabol sa kapangyarihan at yaman, sa daang ito, ikaw ay hindi higit kaysa isang kawawang aso. Ikaw, nakatama ba ako sa iyong masakit na bahagi? Yung mga maruruming paraan mo, darating ang araw, ihahayag ko ito sa publiko. Anong mga maruruming paraan? Darating ang araw, ihahayag ko ito sa publiko. Ikaw ang nagpuwersa sa akin. Huwag mo akong hayaan na turuan kayo kung paano gawin. Linisin ng maayos. Sayang naman. Napakagandang piraso nito. Isang piraso na maaaring magbalik loob anumang oras. Mas okay na rin sana. Itong si Duxin, ang ganda-ganda niya. Napakarere niya. Sa isang handaan noong nakaraang taon, isang hisi ng isang pondo sa labas ng bansa. Hindi ba't siya naging masunurin sa kanya? Naghahanap na ako ng tao para magbantay ng ilang modelo. Bukas na lang kitang bibili ng malinis. Mag-alala ka. Lahat ay naensayo na. Siguradong masusunod pa sila kay Duxin. Narinig ko na nagbigay siya kay Fang Ziyuan ng isang bagay. Sa tingin mo, sa aking personalidad, magbibigay ba ako sa kanya ng pagkakataong makakuha ng totoong impormasyon? Ilang hakbang ang ginawa ng Jixing Bayo? Sapat na para kay Fang Ziyuan. Mawasak ang kanyang reputasyon. Tingnan ang offshore account ng Jixing Biotech. At mga talaan ng paglipat ng pondo. Diyos ko, ang mga datos na ito. Naghahanda ng press conference. Bukas, gusto kong ipaalam sa lahat ang katotohanan. Mga kaibigan sa pamamahayag, ngayon, ihahayag ko ang isang malaking iskandalo. Ginoong Fang, sigurado ka bang gusto mo pang ipagpatuloy? Shanghao, ano sa tingin mo? Makakatakas ka ba sa pagkakataong ito? Malinaw na malinaw ang mga datos na ito. Talaga? Kaya? Ito naman. Ang mga tinatawag na ebidensyang ito ay lahat ay maingat na peke. At ang katotohanan sa likod nito ay nandito.
Palagi kong itinuturing na kaibigan si Ginoong Fang. Ngunit hindi ko inasahan na siya ay hindi lamang nang akit sa aking asawa at nag-imbento ng ebidensya para siraan ako. Umalis na si Duxin sa akin. Hindi ko alam kung nasaan. Shanghao, Ginoong Fang, paki-explain. Ang relasyon mo kay Yan Ju, Ginoong Fang, ang mga nagdaang operasyon mo ng pagpapakasikat ay ginamit mo ba ang relasyon mo kay Yan Duxin upang makakuha ng ibang impormasyon sa negosyo? Ginoo Fang, tinatanggap mo bang ito ay isang sinasadya na pangkalakal na paninirang puri? Hindi. Ito, negosyo. Pwede bang itanong kay Yan Ju kung iniulat na ang pagkawala tungkol kay Duxin? Talagang nakakalungkot ang pangyayaring ito. Ngunit may mga tao na para sa pansariling kapakanan, hindi nag-aatubiling gamitin ang kabutihan ng isang babae para sa kanilang interes. Shanghao, ikaw, ang cute mo. Ang cute mo. Ako. Tingnan niyo lahat. Ito ang palabas ng isang taong nabigo. Ng isang taong baliw. Shanghao. Matagal na niyang pinlano lahat. Duxin. Bakit niya ako sinaktan? Huwag mong sabihin iyon. Si Kuya Du paulit-ulit na nagpapaalala sa amin. Kami lang ang hindi nakikinig. Sa tingin ko, hindi rin niya alam ang katotohanan ng dokumentong ito. Na ito ay hindi niya alam. Shanghao, maghintay ka sa akin. Mataas. Isang bato, 3 ibon. Si Duxin ay naging iyong card ng awa. At naging kasalanan ng peking ebidensya si Fang Ziyuan. At tungkol sa Jixing Biological. Sino pa ang maniniwala sa isang inakusahan ang mga peke? Ha 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 ha. Ngayon, lahat ng media ay nag-ulat tungkol sa peke. Kailangan nating maglabas agad ng pahayag. Si Shanghao ay nagsampa na ng kaso para sa danyos na umaabot sa 50 bilyon. Sapat na iyon. Magdeklara ng pagkabangkarote. Dapat ibigay ang kompensasyon. Gagawan ko ng paraan. Magandang araw, Yanyi. Lin, ito si Yanyi. Duxin, nasa amin ang mga naka-schedule na pakete. Sabi niya, kung hindi ka pupunta personally sa loob ng kalahating buwan, para kunin ito, ipapadala na lang namin ito sa'yo. Duxin. Salamat. Kung mapapansin mo itong liham, maaaring nakalipat na ako. Wala na siya. Patawarin mo ako. Sa ganitong paraan, ipapahayag ko ang katotohanan sa'yo. Sa panahong ito, patuloy akong tumutulong kay Ziyuan. Sa isang banda, siya talaga ay isang henyo sa pananalapi. Sa kabilang banda, ay para sa paghingi ng tawad. Hindi siya katulad ng iniisip ninyo. Siya ay demonyo. At ako ay naging kasabuat niya. Ang pinakamalaking lihim ni Shanghao ay nakatago sa Rose Beauty Salon. Kahong, pangako mo sa akin, kailangan mong maging maingat. Si Shanghao. Duxin. Inaasahan mo na ba ito noon pa? Kailangan kong malaman ang katotohanan.
Magandang araw, may appointment ka ba? May naka-appointment ako sa spa. Sa paraan, kukuha rin ako ng gamit para sa kaibigan. Ito na. Layunin na kunin ang bagay. Huwag niyang mapansin. Hintayin mong lumabas siya saka. Gong, boss. Nakuha na ang larawan. Juksin. Sa totoo lang, may natira ka pa palang lihim. Itong maliit na fox. May inilihim kang totoong impormasyon sa akin. Anong nangyari? Hindi kompleto ang larawan na ito. Juksin, ang cute mong bata. Mag-imbestiga ka na. Linawin mo. Nasaan si Miss Lin Yu? Dahil nakalimutan niya ang lahat. Ako na lang ang magpapakasaya. Na manatili siyang nakalimutan magpakailanman. Ibigay mo ang utos. Bukas pupunta ako sa ospital. Makipagkita sa matandang kaibigan. Ang pasyente ay tinamaan sa ulo. Kaya't malubhang naapektuhan ang kanyang memorya. Doktor, kailan kaya maibabalik ang alaala ng asawa ko? Sana. Sa perspektibo ng medisina, hindi mawari. Depende sa kondisyon ng bawat isa at pakikipagtulungan ng pamilya. Ang kwintas na ito ay kinuha mula sa kanya, sa kanyang damit noong operasyon. Asawa. Sino ka? Asawa. 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 Kahit asawa, hindi maprotektahan. Maliit na cute. Shanghao, hindi ka welcome dito. Sayang naman. May ilang bulaklak na nakatanim sa dungong baka. Ang ganda ng mukha niya, pero hindi na niya maalala kahit ano. Talagang wala na siyang maalala. Isang bangkarot na negosyante at isang nakalimutang tao. Bobo lang. Hahaha. Sobrang bagay. Lumabas ka. Tingnan mo kung gaano ka kawalang kakayahan ngayon. Ginoong Lin. Kung ako sana ang pinili mo noon, hindi kita kayang bitawan. Naupo ka sa kama ng ospital. Ngayon, sana hindi na natin gustong makita pa ng anumang aksidente, di ba? Ikaw ba ang gumawa niyan? Ginoong Fang, huwag kang magbintang ng walang katotohanan. Hindi pa ba sapat ang leksyon noong nakaraan? Nasabi ko na. Aso,
Isa pa rin siyang aso. Hindi na natin ihatid. Chairman ng Long Distance Investment. Inakusahan ng paninira sa negosyo. Ang anak na babae ng Lin Group ay nasangkot sa aksidente. Mapagpa siyang magkasintahan. Haha. Haha haha haha. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin? Biological na gamot. Peking datos. Kailin Yu. Kaya pala lahat ng ito ay isang patibong. Shanghao, ikaw ay may masamang balak na sirain ako. Para sa Sakura Plan, gamitin ang pagkakataon ng pagbubukas ng EU share market upang ilipat ang Yamamoto Group. $500 milyong na nakatutok sa mga pangunahing sektor. Nag-trigger ng pagbagsak ng merkado. Hindi lang ako. Ano bang balak mo? Sirain ang buong pamilihan ng pananalapi. Kailangan kitang makausap ngayon. CJ. Mga Ginoo. Nag-ugnayan si Shanghao kay Yamamoto. Nagtatangkang magbenta ng short. Sa buong pamilihan ng pananalapi. Ang laki ng loob. Sobrang pinakain sila ng mga nakaraang taon. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Ito ay hindi lamang ang iyong personal na galit. Mas may kinalaman sa buong kaligtasan ng pamilihan sa pananalapi. Tatay, naiintindihan ko na. Sa pagkakataong ito, tiyak na ipapabayad ko si Shanghao at ang mga puwersang nasa likod niya ng kanilang mga pagkakamali. Hindi dahil ayaw naming tulungan ka. Pero si Yamamoto ay may $500 milyong. Ano ang ikinababahala? Marami tayong tao. Bakit tayo matatakot sa isang Shanghao? Mga Ginoo, si Ziyuan ay aking manugang. Sila pa ang may lakas na manggulo sa anak ko. Para lang mapahiya ako sa pamilya kong Lin. Gaano karaming pondo ang kailangan? Sa financial market ng mga Tsino, hayaan nilang magpasikat sila. 1 bilyon handa nang ilabas anumang oras. Kaya tayo, maglalabas din tayo ng 1 bilyon. Fondong buwis pampublik, 150 bilyong kasabay. Sa loob ng 2 araw, nakalikom ng 200 bilyong. Lolo Ma, ako ito. Kailangan ko ngayon ang tulong mo. Ito ang sa Singapore mo. Na pondo. Ang pagkakataon para maghiganti para kay Yu. Dumating na. Salamat sa inyong lahat. Shanghao. Sa pagkakataong ito, laro. Kakaumpisa pa lang. Ito ay hindi lamang isang digmang pinansyal, kundi isang digmang pangangalaga. Kakaumpisa lang na nakumpirma ang 300 bilyon mula sa Singapore. Diyan sa Hong Kong. Hindi. Hayaan muna silang. Huwag kumilos. Sa pagkakataong ito, gusto kong maranasan ni Shanghao ang lasa ng kawalang pag-asa.
Kayo mga tao ng Dragon Country. Ganyan lagi. Sobrang kampante. Akala niya, kung pagsasamahin ang ilang lokal na kapital, kaya nilang makipagsabayan sa atin. Ang bait-bait niya talaga. Gusto ko ring makita si Fang Ziyuan. Gaano katagal siya makakapagpatuloy? 500 bilyong dolyar. Sapat na para sa kanya. Sapat na para sa kanya. Nalumuhod at humingi ng tawad. Sa pagkakataong ito, gusto kong matalo siya ng walang pagkakataon na makabawi muli. Lahat ng handa na. Nakatayo na ang Group A. Nakatayo na ang Group B. Nakatayo na ang Group C. Sila ay nagsusunog ng mga piraso. Mga airdrop mula sa iba't ibang direksyon. Patuloy ang pagsubaybay. Ang mga dayuhang mamumuhunan ay nagsisimulang mag-alis. Ayon sa plano, hayaan silang maubos muna. Nasa pwesto na ba ang Dongfang Securities? Nasa pwesto na. Ziyuan, hindi ba dapat panatilihin ito? Hayaan silang mag-perform. Palayain ang takot na nararamdaman ng buo. Kilalang-kilala ko si Xiang Hao. Sobra akong nakakaalam sa kanya. Ang pinakamalaking kahinaan niya ay kasakiman. Ha. Tunay na hindi kayang labanan. Ito ang inyong pamilihang pinansyal. Sobrang nabigo ako. Tingnan mo ang eksenang ito. Fang Ziyuan, ano bang iniisip mo ngayon? May kasabihan ang mga tao sa Longguo. Ang mantis ay humaharang sa sasakyan. Hindi mo alam ang iyong kakayahan. Buwagin sila. Maraming linya ng depensa. Tama iyon. Ha. 4,715 per 16 na. 3. Zongrong Capital. 200 bilyong yuan ang papasok. Huaxin Investment. Sumusunod ng 150 bilyon. Ginoong Fang. Ngayon, kami ay may hawak na estruktural na bentahe. Nagsimula na ang unang alon ng pag-atake. Paalalahanan sila. Sino ang teritoryo nito? Anong nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? May nagbibili ng marami. Impossible. Saan nila nakuha ang ganitong kalaking pondo? Sa anumang paraan, siraan mo ako. Lahat ay ipinasok. Puno ang bodega. Hindi ako naniniwala na kaya nila magtagal. Naghahanda ang pondo ng Singapore para sa 300 bilyon nila uma. Nakaayos na ito. Naghihintay sila sa huling pagsubok sa pagbebenta. Ito na ang oras ng pag-atake. Ngayon, nagsisimula na ang pangalawang alon ng pag-atake. Ginoo Xiang. Ang short position ay nakalock. Hindi na makakapaglimit ng pagkalugi. Impossible. Agad na ilabas ito sa akin. Data ng opsyon. Ang 500 bilyon ko. Dolyar. Ang 500 bilyon ko. Dolyar Sumpa. Bakit hindi maipadala ang utos na bawiin? Ang utos. Sila ay nag-set up. Noong nagkaroon ng kolektibong bidding, lahat ng mga short position ay na-lock. Ibenta mo sa kasalukuyang presyo sa merkado. Ibenta mo sa presyo ng kalaban. Hindi ko na iniintindi yun. Agad mong itigil ang pagkawala ko. Ang cute mong ito. Hindi ikaw yun. Magyabang ka pa. Sabi mong ito ay isang perpektong plano. Impossible. Hindi ito possible. Fang Ziyuan. Paano siya posible? Huling datos ng transaksyon.
Lumabas na ba? Pagkalugi ng pondo ni Yamamoto, higit sa 300 bilyong dolyar, bumagsak na ang kumpanya ni Xiang. Hao, ito ay ang iyong kabayaran. Magaling ang ginawa mo. Sa laban na ito, ipinakita ang ating tapang. Ha ha ha. Ang deposito ay hindi na sapat. Tapos na. Lahat ay tapos na. Sakura Corporation. Agad na i-freeze ang lahat ng may kaugnayan sa negosyo. Kaugnay na mga account. Pangkalahatang tagapamahala. Hinihiling ng Departamento ng Risk Control sa iyo na agad na ayusin ang problema sa margin call. Margin call. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Fang Ziyuan. Ikaw ang nagdisenyo ng lahat ng ito. Mula sa simula pa lang. Asat Visan. Asat Visan. Tapos ka na. Hao. Sakura Corporation. Hindi ka namin palalampasin. Hindi pa ito ang katapusan. Fang Ziyuan. Gusto kong magbayad ka. Fang Ziyuan. Sa wakas, nandito ka na. 500 bilyong dolyar. Bibigyan kita ng 1 oras. Maghanda ka na sa loob nito. Hao. Sa tingin mo, makakatakas ka pa ba? Huwag mo akong pilitin. Kung hindi, isasama ko siya sa kasama ko. Sa libing, tumigil ka. Ito ay tungkol sa amin dalawa. Wala siyang kinalaman. Wala. Kinuha mo ang lahat sa akin. 500 bilyong dolyar. Gusto kong makita ang record ng transfer. Kung hindi, papanoodin mo siyang mahulog. Okay. 500 bilyon, tama ba? Maaari kong ibigay sa iyo. Ngunit, kailangan kong malaman ang katotohanan. Katotohanan. Ano ang gusto mong malaman na katotohanan? Ikaw, kailan nagsimula ang pakikipagsabuatan kay Yamamoto? 3 taon na ang nakalipas. Yung matandang yun, nangunguha ng pera sa merkado ng EU shares. Marami siyang naibibigay sa akin na pakinabang. Kaya't kusang loob kang nag-alay. Yung mga banyagang kapital, di ba? Pagsasakripisyo. Negosyo lang naman. Sinasabi ko sa iyo, sa mga nakaraang taon, lahat ng pagbagsak ay kami ang nagplano. Pagtatanggal ng kita, hindi. Ang tinatanggal namin ay ang buong merkado ng karne. Kaya, Duksin, huwag mo nang banggitin yung babaeng yun sa akin. Akala niya tinutulungan kanya ng palihim. Walang nakakaalam, di ba? Napakatalino niyang babae. Laging siyang isang kapahamakan. Palihim niyang itinago ang ebidensya. Makakabangon ka na ba? Sayang naman. 1 bote ng alak lang ang kailangan para mapahimik siya. Ikaw. Tungkol sa asawa mo naman. Sobrang makialam. Ang kalalabasan ay, ha ha ha. Ikaw. Ikaw ang nagdulot sa akin nito. Ano ngayon kung ako? Ang ganda ng makita kang walang alaala. Talagang napakabuti nito. Hao, tatanungin kita. Yung proyekto sa biopharmaceuticals. Yung datos ay peke lahat. Nagpagawa ako ng 2 set ng mga libro. Talagang nasa Swiss Bank. At yung peke ay yung set na nagtatrap sa'yo. Fang Ziyuan, hindi mo kailanman malalaman. Ang sakit ng maparatang. Nakikita kang winawasak ang pangalan mo. Mas nakakagaan pa ng pakiramdam kaysa kumita ng pera. Talaga bang mas masaya yun? Ikaw, sumuko ka na para mapababa pa ang kaso mo. Sasaktan mo pa ba ako? Nangangarap ka. Sa mundong ito, walang sinuman ang makatalo sa akin. Pagsabihan mo ang Diyos.
Ayu. Yuyuy. Tapos na ang lahat ng ito. Ayon sa pagsisiyasat, ang akusado na si Xiang Hao ay matagal nang nakikipagsabuatan sa mga dayuhang kapital at sinadyang pabagsakin ang merkado na nagdulot ng malaking pinsalang pang-ekonomiya. Pumatay kay Du at nag-udyok sa iba. Napatayin si Lin na hindi nagtagumpay at iba pa. Maraming krimen at parusa. Kamakailan lang, ang mga taong kaugnay ng grupo ng Xiang ay sumuko na, nagsampa na ng kaso. Ang malalayong pamumuhunan ay babalik sa merkado sa isang ganap na bagong anyo. Dito sa lugar, taos pusong nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta sa atin. Sa digmaan para sa seguridad ng pananalapi. Ginoong Fang, sa muling pagbubukas na ito, mayroon bang bagong ideya sa pamumuhunan? Ang pamilihan ng pananalapi ay ang ugat ng tunay na ekonomiya. Ang magagawa namin ay hindi ang mangutang ng padalus-dalos, kundi ang maglingkod sa tunay na ekonomiya at panatilihin ang kaayusan sa merkado. Ang kulay ng mukha ni Ginang Lin, mukhang maganda, di ba? Di ba? Magiging magulang na tayo. Ito ay regalo mula sa langit. Ang pinakamagandang regalo. Ano ang mga inaasahan sa hinaharap? Pangalagaan. Hindi lamang ito para sa pangalaga sa merkado ng pananalapi, kundi pati na rin sa pangako ng pamilya. Sa pagkakataong ito, palagi kong maaalala